agad na nagpalipad ng jet fighters ang Japan kontra sa military plane ng China. Ayon sa gobyerno ng Japan, isang napakalaking territorial airspace violation ang ginawa ng China dahil pumasok na ito sa kanilang inaangking teritoryo. Sa maraming mga panahong nagdaan, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang Japan inakusahan ang China na nag-violate sa kanilang teritoryo. Matagal nang hindi maganda ang ugnayan ng dalawang bansang ito. Ang Japan ay isa sa mga bansang sumusuporta sa Pilipinas upang maprotektahan ang mga pag-aari nito, lalong-lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Marami ng pagkakataon na ang Pilipinas at Japan ay nagsagawa ng military exercise upang paibayuhin ang relasyon ng dalawang bansang ito, lalo na sa pambubuli ng China sa mga Philippine Coast Guard in the West Philippine Sea. Ang Japan ay tumutulong sa ibang mga bansa upang maprotektahan ang mga lugar na pag-aari nito. Ngunit, paano kaya kung sila na mismo ang panghimasukan ng ibang mga bansa? Nitong nagdaang araw, ibinalita ng CNN na ang Japan ay agad na pinakalat ang kanilang jet fighters upang salubungin ang military plane na papasok sa kanilang teritoryo at ang naturang military plane ay pag-aari ng China. Ayon sa balita, inaangkin din daw ng China ang isang teritoryo na pag-aari ng Japan. Ang naturang lugar na pag-aari ng Japan na inaangkin naman ng China ay ang Danjo Island. Kung tutuusin ay napakalayo na nito sa mainland China at napakalapit sa Japan. Katunayan, nasa 12 nautical miles lamang ito ng mainland Japan at nasa 2 minutes lamang ang biyahe. Marami ang mga nagsasabi na mahilig talagang mangangkin ang China ng mga lugar kahit na ito ay malayo na sa kanilang teritoryo. Katulad na lang daw ng mga lugar na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Napakalapit nito sa mainland ng Pilipinas at inaangkin pa rin ng China. Marami ang mga nagsasabi na kaya ito ginagawa ng China ay upang sukatin lamang ang isang bansa kung ito ay papalagba at tinitingnan din nila kung kaya nila ang isang bansa. Meron ding isang isla na malapit sa Indonesia at inaangkin din ng China pero hindi pumapayag dito ang Indonesia hanggang sa may ginawa dito ang China pero nilabanan ito ng mga military ng Indonesia. Hanggang ngayon ay walang nakamkam ang China. Ngayon, sa teritoryo na pag-aari ng Pilipinas na inaangkin naman ng China, marahil ang tinitingnan ng China rito ay ang kapasidad ng military ng Pilipinas. Marahil ay kampante ang China laban sa Pilipinas kung ang pag-uusapan ay mga armas. Pero isa sa mga nagpapapigil sa China upang hindi nila lubusang kunin ang mga lugar na pag-aari ng Pilipinas ay ang presensya ng mga Amerikano ng iba pang mga bansa na sumusuporta sa Pilipinas. Ito ang mga pananaw ng mga eksperto. Kung kukunin nila ang isang lugar at hindi papalag ang isang bansa, ay tuluyan na nila itong makukuha. Pero kung papalagan nila ito, ay hindi sila magtatagumpay. Ayon sa Japanese Defense Ministry, mabilis nilang ipinakalat ang kanilang jet fighters at itinaboy agad ang nasabing military plane ng China. Mabilis na ipinatawag ng Japanese Foreign Minister ang ambasador ng China na nasa Tokyo at agad na pinagpaliwanag tungkol sa pagpasok ng Chinese plane sa teritoryo ng Japan at hinimok nito na pagsabihan ang kanilang gobyerno na huwag magsagawa ng isang dahilan ng direct confrontational ng dalawang bansang ito. Pinagsabihan din ito ang ambasador ng Chinese na huwag manghimasok sa mga teritoryo na pag-aari ng Japan dahil hindi raw sila papayag na bulihin sila na kung sino mang bansa. Ayon sa Japanese military, matagal na nilang minamanmanan ang mga eroplano ng Chinese na malapit sa kanilang teritoryo dahil wala silang ginagawang aksyon dahil hindi pa naman daw ito pumapasok sa kanilang teritoryo. Kumbaga, parang pinag-aaralan ng Chinese plane ang lugar na kanilang nais kunin. Meron daw record ang Japanese military kung ilang beses ito ginawa ng China at ayon sa kanilang talaan, umabot ito ng 479 times. Halos araw-araw daw ito gawin ng Chinese plane. Pero yun nga, hindi nila ito ginagalaw
hindi nila ito tinataboy, hindi nila pinagsasabihan dahil hindi pa nga pumasok sa aerial territory ng Japan. Pero nang pumasok ito sa aerial territory ng Japan ayon sa Defense Ministry, mga milya lamang ang layo ng kanilang pagpasok ay agad na nag-request ang Defense Ministry ng mga fighter jets. Ayon sa report ng CNN na ang ginawa ng China na pagpasok sa aerial territory ng Japan ay nagkikreate ito ng tensyon into higher level. Ayon naman sa Japanese Chief Cabinet Secretary na si Yoshimasa Hayashi na ang pagpasok ng Chinese military aircraft sa kanilang teritoryo ay hindi lang daw serious na violation sa kanilang soberanya, kundi ito raw ay threat sa kanilang safety at ito raw ay hindi katanggap-tanggap. Kahit na sinong bansa ay meron silang karapatan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Dagdag pa ni Yoshimasa na nitong mga nakaraang taon, ang Chinese military ay merong mga activities sa vicinity ng kanilang bansa. Kanila itong minomonitor at halos araw-araw ito ay nag-e-expand at hinihintay lamang nila ang pagkakataon upang sitahin ito kung gagawa na sila ng violation sa kanilang bansa. Samantala, hininga naman ng CNN ang Japanese authority kung ano ang kanilang magiging reaksyon sa mga allegation ng Japanese, pero wala itong tugon. Ayon sa Japanese government na ang Danjo Islands ay uninhabited pa, ibig sabihin wala pang mga tao rito, pero ito ang Japanese National Monument and Wildlife Protection Area. Ito ay nasa East China Sea at nasa southwest naman ng Nagasaki. Bagamat ito ang pinakaunang nai-report na insidente na kung saan ang Chinese People's Liberation Army Air Force ay nag-violate sa aerial territory ng Japan, meron namang mga pangyayari na similar dito. Ang area na kung saan Sankaku Islands ay inaangkin din ng China. Ayon sa kanila, ito raw ay nasa East China Sea at tinawag nila itong Diaoyus. Pero ang naturang isla ay kontrolado ng Japan. Hindi rin pumayag ang Japan na kunin ito ng China. Noong 2012, ang Chinese Maritime Surveillance Plane ay pumasok din sa airspace na malapit sa Senkakus. At noong 2017, ang China Coast Guard vessels ay nagpalipad naman ng mga drones. Pero ang pangyayari nitong mga nagdaang araw ay ang pinakaunang incursion ng China sa Japan dahil gumamit na ito ng military plane. Meron ding isang Rocky Islands na kung saan 1,200 miles or 1,900 kilometers ang layo nito sa Tokyo. Inaangkin din ito ng China.